Gusto ko lang po sanang itanong or ipakonsulta kung ano po yung kailangan kong gawin. Last week po kasi, meron pong incident na nangyari dito sa workplace ko, which is naka-receive po yung isang kasama ko po ng call, unknown number. Pero ang pakilala po is taga-head office po namin. Now, naganap po siya ng supervisor or store manager, ipinasa po niya sa akin yung tawag. Tapos po, pakilala po nung caller is taga-head office nga daw po namin. Tapos magkakaroon daw po ng kiosk dito sa store namin and kailangan daw po ng initial deposit. Hanggang po sa yung usap namin sa magkakaroon, i-cash ko daw po muna dun sa account ko yung 50,000 pesos bago po i-transfer dun sa magiging kiosk po namin. Now, nakapaglabas po kami ng 50,000 galing po sa sales namin without verifying po nung caller sa ano namin dahil po nililito niya na po ako kasi kailangan na daw pong i-deposit tapos gagabihin na daw po. Nagtanong po ako sa caller kung kailangan, kung may email na ba to, approve na ba, ganun. Pero ang sinasabi po niya sa akin, nagagalit po siya kung bakit ko daw po question yung project na to dahil sa head office nga po daw namin. Tas yun nga po, nakapaglabas po kami ng 50,000. Huli na po nung nakapag-verify po kami sa superior po namin. Pero as per checking po, scammer po pala siya. Now po, yung assess po ng HR namin, baka daw po mademanda ako. Tapos, or madismissal po dahil nga po hindi nga po kami nakapag-verify. Tapos nakapaglabas po kami ng pera po nang hindi nakapag-verify po. As of now po, gusto po nila kaming po ng polygraph test. Opo, nung sinabi po nilang mag-go po kami nun, pumayag naman po kami. Tapos nag-start po kami na willingly agreed po kami na magpa-polygraph po kami. Ano po kaya yung tama kong gawin? Kasi kapag po nagstay po kami dito, sira na po kasi yung pangalan namin. So, alam po lahat ng branches namin yung kung sino po yung involved, ganun po. And hindi na rin po peace yung mind ko dito sa trabaho kasi po na-depress po ako dun sa sinabi ng HR namin na baka po mademanda kami. Tapos po ang last word po niya sa amin, kung meron pa kaming gustong aminin, aminin na lang po namin. Yun po yung last word niya sa amin nung tinawagan po kami at tinanong po dun sa nangyari. Tapos po, dapat po ba akong mag-file sa DOLE regarding po dun sa depress po na nangyari sa amin? Kasi biktima po kami dito pero parang sinisisi pa po kami sa nangyari. Yun lang po, attorney. Sana po matulungan niyo po ako sa problema ko po. Salamat po. Yan, Attorney Valerio, go ahead po sa inyong legal na payo para kay Miss Mandy. Yes, medyo mahirap nga yung sitwasyon. Pero base sa experience ko, nakadalawa, tatlo na yata akong experience na ganyan. Mga empleyado rin ang na defraud. Unfortunately, sa company po ako. So, nagkaroon talaga kami ng investigation. Nalaman din namin na fraudulent yung scammer yung tumawag. Pero ang nangyari ho doon, ibinawas na lang ho namin kasi may procedure ho kami, may certain amount. Pag ganitong amount, kailangan bini-verify. Merong kahit na head office pa yung tumatawag, kahit na unless na may-ari mismo, no? Pero mayroon tayong sinusunod dapat na procedures. Yung procedures na yan, kahit manager o vice president man yung tumawag, sinusunod pa rin yung procedures bago release. Kasi kung ang management naman, kung halimbawa yung mga directors ang tatanungin, ima-mandate pa rin nila yung requirements na yan na kung sino man yung involved na employee, lalo na sa pag-release ng amount, nire-require lahat yung due diligence sa verification. So dito, si Mandy, mag-explain siya na wala talaga na
hindi siya hindi siya ordinary sitwasyon na loko parang hindi rin basta-basta scammer yan baka budol-budol pa yan yung nakaka-distract, Yes. nawawala ka sa Lito. sarili mo. So, Yes po. tama po yun. Yes. Budol-budol ho yan. And then, kasama pa ng pagiging scammer. So, kaya siya nakapag-release. So, ang pinakamaganda na gawin ni Mandy, mag-explain siya yung totoong nangyari, i-detalye niya para at least maganda yung lalabasan ng explanation niya. Pero normally, pinapabayaran kung kinakailangan just to show good faith, bayaran na lang niya yung amount. So moral lesson ho diyan, kahit sino man yung tumawag, kailangan i-verify lahat. Pero hindi siya pwedeng i-terminate sa ganyang sitwasyon. Kasi mayroon din akong ganyan na nangyari. Ako naman yung lawyer ng empleyado. Nung tinerminate niya siya on the basis of yung scam, nanalo kami sa Department of Labor. Nagbayad sila ng almost millions yung company. So, dapat alam din ng company na mali yung gagawin nilang basis. Kasi kahit na mag-lie detector test sila, kahit na lumabas na nagsisinungaling siya doon dahil siguro nininervyos, hindi siya admissible in evidence sa court. So ang pinakamaganda diyan, makipag-negotiate siya kung pwedeng i-deduct ko kahit kalahati lang just to show good faith. Pero kung makakausap niya na wala siyang babayaran in good faith naman, wag na lang ho kasi hindi naman niya kasalanan na scam